Magandang araw Pilipinas! Sa ulo ng mga balita ngayong araw, isang matinding kontrobersiya ang yumanig sa bansa matapos isiwalat na sinampan na ng kaso sa korte sina Kuting ng Norte at unang ginang Lizas Mags. Ayon sa mga ulat, ang mag-asawang Marcos ay nahaharap sa seryosong mga paratang na may kinalaman sa mga katiwalian at iba pang paglabag sa batas. Sinasabi ng mga opisyal na walang takas ang mag-asawang Marcos sa kanilang mga pananagutan at kakalad ka rin na sa kulungan at wala ng kawala. Ayon sa isang opisyal na hindi pinahalanan, ang mga aligasyon laban sa kanila ay patuloy na iniimbestigahan at nakatakdang harapin sa korte upang mabigyan ng katarungan ang mga inaakusahan. Habang nagpapatuloy ang kasong ito, maraming mamamayan ang umaasang magkakaroon ng hustisya at katarungan. Inaasahan ng publiko na ang proseso ng paglilitis ay magiging patas at walang kinikilingan. Abangan ang mga susunod na ulat para sa karagdagang impormasyon at updates kaugnay sa kasong ito. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sugiyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Binabae kung nagpapakita siya na binabae siya. Pero yung magpanggap na siga-sigaan na isang sanggano at convicted, yan ang hindi katanggap-tanggap. Gerard. Ewan ko ano. Si may Gerald o Gerald. May mga artista bang? Dami naman Gerald, no? Basta nabanggit sa akin. Habang nanonood ako ng hearing. Sino si Gerard sa buhay mo? Teka nga, basahin ko nga. Sadali. Dali lang ha. Jinggoy ha. Total, bulya ng gusto mo eh. Tangay na bardagulan, boljakan. Okay. Papilyedo. Pero wag natin panggitin. Okay. Yan ang signal. Okay, mga kabayan. Okay. Sana yan? Yung isang BF niya taga LA. Nurse na best friend ni Presi. The wife. Bongga, di ba? Naka-Bentley yan. Walang known business. Except politics. According to my source. Anyway. Ang dami pa sinabi dito. Convicted ka, Jinggoy. You talk about ghost employee? Ilan ang ghost employees mo, Jinggoy? Kung matino lang ang ombudsman, matino lang ang gobyerno, bakit hindi nyo isilipin ilan ang ghost employees ninyong mga senador? You talk about ghost employees. You talk about credibility ni Morales. Lahat kayo, Senator Bato, Escudero, kayo dyan, lahat ng mga senador, walang palalagpasin, ilan ang ghost employees ninyo na pinapasweldo ninyo, pati mga katulong, matagal na yung issue na yan, pati ang inyong mga gardener, pinapasweldo ninyo sa kaba ng bayan na hindi naman nagtatrabaho dyan sa gobyerno. Ilan? You talk about credibility, ang kakapal ng mukha ninyo, kasing kapal ng balat ng elepante. Yan, ganyan ang mga mukha ninyo. Masahol pa. You talk about what? Nagpapaniwala ka. Well, you know what? Ganito kasi yung mga palangga eh. Hindi naman kapanipaniwala si Jinggoy kasi talagang utos sa kanya ni Lisa. Kahit dilaan niya ang kipay ni Lisang, masangsang pa sa pinakamasangsang na malansang isda na kordoroy. Ang itsura, gagawin niya. Kapag inutusan ka ni Lisa, kahit kumain ka ng tae, kakain yan si Jinggoy. Parang si Picoy. Ikaw, Senator Bato, kaya ka rin ba utusan ni Lisang kumain ka ng tae? Lahat kayo kakain ng tae pag inutusan ni Lisa? Ganyan kayo kababoy? Wala kayong pagmamahal sa bayan nyo. Mga taksil kayong lahat. Taksil sa pinakataksil. Mga salot sa pinakasalot.
Mga kawatan. The moment. Imagine mo, Senator Bato, dapat pala hindi ka napatawag ng hearing. Nagpalamon ka rin naman kay Jinggoy. O sino pang i-hearing nyo, kinontempt mo na. Kinontempt mo, pumayag ka naman, ikinontempt nyo na yung nagsasabi ng katotohanan. Mga wala kayong kwentang nilalang. Nakita namin na maliban sa VO kayo, wala kayong puso, wala kayong pagmamahal sa bayan. Dapat yung pagbuluhulin lahat. I don't trust you anymore. Kasi Senator Bato, action speaks louder than words, sabi nga. Kasi nung sinasabi sa iyo ni Morales, hindi ba, Your Honor, dapat yung mga sangkot dito ay ipapatawag, katulad ng LAM. Ang sabi, hindi mo na yan. Ano ang special? Walang immunity ang si Lisa Araneta Marcos. Ano ang special sa kanya? Ang pagiging smuggler at kidnapper niya at gorgorera niya? Senator Bato, humarap ka sa salamin. Ikaw na lang kausapin ko. Kasi itong si Jinggoy at saka si Escudero, obvious na yan. Dila, kipay, ikaw. Humarap ka sa salamin mamaya. Nagdadasal ka, di ba? May Diyos ka. Kausapin mo yung sarili mo. Kausapin mo yung Diyos mo. Kung ano man ang Diyos na pinaniniwalaan mo. Humarap ka. Tanungin mo kay Lord kung tama ang ginawa mo. Acting sa ospital at si Lisa ay exempted. Sino si Lisa Marcos para mag-isang pinakaswangit na kordoroy ang pagmumuka, smuggler, kidnapper, lahat na kinasasangkutan ng ginayupak na yan. At ginagamit ang pera ng bayan para magpagurgur. Kasama na ako dyan, pagigipit kay Glenchong, pagigipit kay Rodriguez, pagbigipit sa aming lahat. Ikaw, Senator Bato, humarap ka sa salamin. Kausapin mo yung sarili mo. May nag-impluwensya ba sa'yo? Nakita na namin yung bias mo eh. Yung mga aper mo, ay sir, ito pala yung aper ko. No? It's an honor na kasama ko yung aper Chuba Chuchu. Nagsuri-suri ka pa kay Picoy. Dapat binawi mo yung contempt mo, nagsuri-suri ka pa. Anong klaseng, you know what? Wala kang firmness, toughness, wala ka nun. Merong softness, bulakness, cottonness, sabi ng mga ano. I'm sorry. I don't trust you anymore. Dadalhin namin kayo lahat sa drain. Sa pusali, sa Kumunoy. Kung honest, din an honest election niya lang. Nga naman nagsuri-suri ka. Okay ka na nung nakaraan eh. Nanindigan ka. Bakit ka nagpalunok kay Jinggoy na binabae? Bakit? Ganyan ba kayo ka? Alam mo, sa totoo lang, ito yung larawan ng ating gobyerno. Bangag. Adictus benedictus. Ang mga senador, mga walang laman ng utak. Get out from that country. Kung pwede nga lang kayong lumipat sa Mars, no? Wala nang batas sa Pilipinas. Kawawa. I don't know. Sabi ko nga yung mga madre, religious group, mga kawani ng gobyerno, it's your choice. Choice nyo. Kung gusto nyong mamanatili yung mga hinayupak na yan. Kawawa yung mga anak ninyo. Sana wag danasin ninyo ito. Sana wag kayo ang mapunta sa dyan kasatulad ng nararanasan ni Morales. Sana hindi kayo tamnan ng kaso ng kapitbahay nyong kakilala ni Lisa o may kapit kay gobernador o kay congressman o kung kanino man. Kausapin niyo mga sarili niyo, mga palangga. Hindi kayo naawa. You have to get out from your house and pick up. Wakasan niyo na ang bangag na presidente, bangag na mga senador. Masyado niyong kinawawa ang taong bayan. Senator Bato, I'm sorry. Doon sa hearing na yon, takot ka kay Lisa. Nga naman hindi mo natatawag. Bakit installment? Bakit ganun yung the way you answer the question na sinasabi si Comar okay lang. Ang mastermind si Lisa, hindi na muna yan. Huwag mo kapangalan. Sino si Lisa Marcos? Senator Bato? Bakit siya exempted? Siya ang nabanggit na mastermind ng paggugurgur. Siya, anong kinatatakot mo? Ano, parang
sa'yo ni Marcos Jr. na naphthalene balls ang mga balls? I-ekis na silang lahat. Walang kwenta. Mga kababayan, sabi ko nga, nasa mga kamay ninyo kung paano ninyo luwakasan itong mga ito. Ano sabi niya? Ano ba pinagsasabi ng mga jutang Genemes na ito? Okay? You know what? Yung inasal ninyo lahat kayo, pinapakita nyo lang na hindi kayo para sa taong bayan. Pinapakita nyo kayo ay mga taksil, mga traidor, mga walang kwentang tao, lumalamon everyday sa Senado, honorable, pero masahol pa kayo sa mga jejemonyo. Yan ang pinakamalungkot na yugto sa Pilipinas. Anong drama-drama? Nakita niyo yung drama ni Kumar na kunyari nasa ospital, nagpakita, hoy, hindi tanga ang taong bayan. Kunyari paiyak-iyak, nakahubad doon na ganon-ganon. Anong kadyutahan yan? Senator Bato, arte-artista yang, my God. Nakakatawa kayo. At yung si Kumar, kumpas ni Lisa, yung mga acting 101. Parang yung pagpapa-interview lang ni Lisa kay Taberna. Nakakahiya kayong lahat. Binaboy, mga baboy kayong lahat. Jejemon nga eh. Sige na, naapektuhan na ako. Si Kumar inatake. Papunta sa, ando doon pa yung lawyer. Huwag niyong gawing mangmang ang Pilipino. Kayo ang lumalabas na mangmang. Kayo ang mga mangmang. Imagine nyo, napanood nyo ba yun? Nasa ospital, nakahiga kunyari. Sa Pilipinas, kung yung doktor nga na nag-exam kay Kuting, sa 2 minute, mahigit 2 minuto niyang pulburon test eh. Taga St. Luke's pa eh. Hindi mo rin na cross-exam, Senator Bato. Hindi rin cross-exam ni Jinggoy. Pinauwi na eh. Obvious na nagsisinungaling. How much more yung doktor ni Kumar? Dapat tinanong mo, nabayaran po ba kayo? Magkano po ba ang binayad kung nabayaran kayo? Ano yung all set up? Do you think we're stupid? Na nakahiga, na ganun-ganon. Ay, meron pong, hindi po pinayagan ng doktor, pero willing po mag-testify si Kumar with a matching kumot-kumot na nakaganon-ganon-ganon pang kumot. Though, ay, nako. Yes, Mickey Jam. Yeah. Hindi kakana. Dapat yanong niya yung symptoms ni Kumar. You know what? It's all about dramatization. Well, sabi ko nga, hotel yung hospital, sabi ni Luisa. Actually, nakikinig lang ako kasi nasa dinner ako kanina. Hindi nga ako makafocus sa dinner. Naka-headset ako ng bongga-bongga, nakausap ako ng waitress. Oo lang ako ng, sige, ilagay mo dyan, ganun, anong order? Yan. Hindi ako makafocus kasi nga, nakikinig ako, mas nakafocus ako sa pinagsasabi nila. Pero narinig ko yung mga tawa-tawa ni Jinggoy na parang tawa ng Jejemon. Drama Kumar, sabi ni Marilyn. Bato loan better. Ayan, Senator Bato, nagagalit sa yung taong bayan, loan better ka daw ba? Patawag mo si Lisa. Wala, 'di ba? No one is above the law. Bakit si Lisa na mastermind sa paggugurgur dapat o pag-aareglo na narinig sa CCTV? Bakit siya exempted? At wala ba kayong mga puso? Tignan mo tang ilang Jinggoy na binabaing ito. Wala siyang pakialam na may death threat si Morales. Ibig sabihin, siya ay jejemonyo. Jemonyo lang po ang pwedeng maganyan. Na walang pakialam sa kapwa Pilipino na yung buhay, parang ganito yan, no? Na kunyari, ikaw ay agaw buhay, humihingi ka ng tulong sa kay Jinggoy. Na, sir, tulungan niyo po ako. Ganun ko, baga, gutay-gutay ka na, di ba? Tagtad ka na ng bala or something. Bala ka sa buhay mo. Yan ang classic example na walang puso. Si Morales nasa bingid ng kamatayan dahil sa kay Bangag. Si Marcos Jr. lang ang pwedeng magpagurgur dyan at saka si Lisa. Pero wala kayong pakialam. Kasama ka na Senator Bato. Binigyan mo ba ng proteksyon si Morales? Nag-effort ba kayo na i-facilitate
Ang pagbigay ng protection sa kanya, wala. So, ibig sabihin, you're not for the people. You're for the money, for the position, for the power. Meron ba mang kukulam dito? Pwede ba ipamana nyo sa akin yung kulam nyo? Black magic? I'm serious. Kung epektibo lang, lulunukin ko lahat ng bato. Mga bato balani. Tama ba yon? Walang kwenta. I mean, mga kabalangga, sobrang hindi ako makikipagplastikan sa inyo, no. Gigil ako. Kung pwede ko lunukin sila ng buo. Sabi ko nga, kung may mangkukulam dito, ipalunok sa akin ng bato at i-ano ko ng bongga-bongga sa Senate, I will do it. I'm serious. Kahit kapalit ng buhay ko, bigyan niyo ako ng power. Isang bato lang, lunukin ko silang lahat. Isang bato lang, tapos malilipol ko silang lahat. Kahit kapalit ng buhay ko, I will do it for you. Hindi ka pa manggigigil? Sa ginagawa ng gobyernong ito, sa ginagawa ng mga senador na ito, ang daming mga general na mga matitino na pinapahirapan ni Bangag. Ang daming naka-floating dahil hindi sumusunod kay Lisa Marcos sa kung anong kasamaan na iutos niya. Kayong mga general, kung meron lang akong bato, ililigtas ko na. Ako na magliligtas sa inyo lahat. Lilipulin ko lahat ng mga to. Kahit yung magic wand lang na effect na may power, lilipulin ko silang lahat para matapos na ang panggigipit, lahat ng pagpapahirap sa inyo. At least kung malipol ko na sila, pwede na ako matulog. O enjoy nyo na yung buhay sa mundong natitira. At least yung mission ko, nagawa ko na. Hindi nyo ba nakikita yan? Sana doon sa malapit sa Senate, sana po mag-vigil kayo sa lahat ng mga kababayan ko na nakikinig. Ipakita natin yung support kay Mr. Morales, kay Agent Morales dyan sa Senate. Kasi alam ko na alarma kayo na pwede talaga siyang gurgurin. Pwede siyang painumin ng kung ano man. Dahil magaling ang mga bangag dyan. Kasi nakita na natin na si Marcos Jr. ay ngiwi, bangag eh. Walang alam yung hayop na yan eh. Ngiwi na mukha mo, Marcos. Lumuhod nga si Amy Marcos, di ba, kay Duterte. Kailan kaya ibukailan ni Pangulong Duterte yan? Na lumuhod si Amy sa kanya, na wag isama. Ay, nag-comment sa akin, ipabarang daw sa Sikihor. I mean, wala. Sisingilin kayo lahat. May taga-Cambodia ba dito? Pakibigay nga sa kanyang bato dyan. Hindi si bato ha, yung batong may power. Hindi yung walang power. Sabi ni Den Scorpion. Wala din sa comment mo. Sobrang dami. Sorry si Picoy. Yeah, yun na nga nag-sorry. It's very disturbing and disappointing. Disappointing talaga. Set up team kulam. Oo nga. Sinet up. Sinadya nila talaga. At saka nakita mo yung pagiging Jim. Alam mo, yung kung marinig mo lang yung tawa ni Jinggoy, siya yung binabaing satanas. Alam mo, Jinggoy, isa kang binabaing satanas. Wala naman kayong hiya eh. 'Di ba? Plunderer. 'Di ba? Tumatanggap ng bribe, convicted. Wala talaga kayong hiya. Hindi ko alam bakit may mga nabubuhay na mga taong katulad ninyong manggugurgur. Manggugurgur ng kinabukasan. Ilabas nyo na ang kipay ni Lisa. Gusto nyo pa bang ilabas ang kipay ni Lisa? Sino ba yung nag-comment na yon? Yung Kumar na Grove. I can't believe na na-contempt si Morales. Well, pinlano nila yon palangga. Pinlano nila na i-contempt.
O yung mga nagsasabing walang sound, i-block na kaagad yan kasi nanggugulo lang. Si Lisa yan eh. Yan si Lisa nanonood yung hinayupak na yan eh. Mga kababayan. Polluted resource person. Si Jinggoy, paulit-ulit siya. Ikaw, Jinggoy, ang polluted. Ibinabay ka nga, tatlo-tatlo pa ang lalaki mo sa buhay. Ayon sa aking source. Hindi ka na kontento sa isa, dalawa, tatlo. Diba? Imagine mo, parang hindi bagay sa'yo. Bagay sa'yo dun sa piggery eh. Doon ka nababagay eh. Kumakain ng damog o ng darak. Diba? Yun ang dapat. Ba't ganun pa man sana mag-vigil kayo dyan mga palangga sa kay Morales at sana yung family niya, wag niyo pong pabayaan si Agent Morales. Wag niyo siyang painumin ng tubig. Wag niyo siyang pakainin ng pagkain galing sa stranger o galing sa mga jejemon kung sino man. Bilhan niyo siya ng sarili niyang pagkain at dapat nakamonitor kayo. Baka bilagyan ng aspile or something na may venom galing kay Lisa. Ano daw? Ang robe ni Kumar parang sa hotel. Ay, hindi ko napansin. Napansin nyo? Parang sa hotel? Bathrobe. Babalikan ko kasi sabi ko nga, hindi ako nanonood, nakikinig lang ako. Kaya nga, drama-drama lang. Huwag ka magpapaniwala doon. Kaya nga, ang point natin dito, mga kababayan, na talagang ginagago tayo ng gobyernong ito. I'm looking forward na lumabas na kayong lahat. Huwag nyo nang patagalin to. I hope nasa penthouse daw. Si Kumar mo ang nasa penthouse. Buhay nyo naman yan, mga sir, mga ma'am. Kayo naman sa Pilipinas, mga kaparean. Buhay nyo naman yan ng inyong mga parishioners, ng inyong mga nasasakupan. Ngayon, kung hindi po kayo lalabas, wala naman magagawa ang Pilipino. Kung gusto nyo magpasakop sa mga bangag. Ako, mag-aano lang ako dito, mag-express ng aking galit sa hinayupak na gobyernong ito. Pero nasa mga kamay ninyo. Kung di kayo kikilos, di tanggapin ninyo na may bangag kayong presidente, may mga juang kayong mga senador, may mga... My God. Well, yung mga pare, in fairness naman, baka they're just waiting. I don't know kung anong inaantay nila. Pero nakikita naman nila yung suppression, yung pag-cancel, yung pagtahimik sa ating lahat. At nakikita nyo naman yan and I hope they will do something para sa inang bayan. Nakita nyo rin po yung pambababoy ni Jinggoy dyan ng mga senador at ayaw proteksyonan ang isang taong may death threat. Alam nyo, I'll tell you a story na nakwento ko na. I was 17, 18 years old. Nakwento ko na to. Nung ako ay muntik na maghahasa ng isang random hanggang ngayon na sa isip ko ang kanyang muka. I-file ko ng kaso yun. Anyway, I was young. Na ako ay hinablot ng ganito. Ginanito ako na, Miss, sumama ka. Di ba nakwento ko na sa inyo? Tapos, nagpupumiglas ako. Lumaban ako kumbaga. Nagwawala ako ng ganyan-ganyan. Okay? That was sa SM City. Nung nagtatrabaho ako as service crew when I was young. Humingi ako ng tulong sa mga kababayan. During that time, 90s yun eh. Humingi ako ng tulong. Sabi ko, tulungan niyo po ako. Ayun, yung taong yun. Gusto kong anuhin. Hindi ko naman sabi gustong gasahin. Gusto kong abduct. Walang tumulong sa akin. I swear to God. Walang tumulong yung mga tao. Ni isa walang tumulong. During that time, I realized I have to fight for my own life, for my own safety, for myself. Kaya ganito ako katapang lumalaban ako. Kaya bata pa lang ako, kahit high school, college, may bit na akong punyal para itarak sa mga demonyo. Seryoso. Kahit sa kababae kong tao, may bit na akong punyal or screw or driver or whatever. Yeah. Kasi walang magtatanggol sa iyo eh.
Ngayon, katulad dyan sa Pilipinas, ayaw niyong ipagtanggol ang mga naapi. Di kanya-kanya tayong tanggol, kanya-kanyang bitbit ng punyal. Para pag may humaharang-harang na bangag, katulad kuting, tatarakan na lang ng bonggang-bongga. To fight for what is right, to fight for your life, to fight para sa katarungan. Tignan niyo si Morales. Ano ang buhay? Delikado, peligro. Pero ni isang senador, walang promotekta. May congressman ba na promotekta sa kanya? Wala. So saan kayo pupulutin? Antay nyo na lang na hablutin ang mga anak nyo ng mga bangag dahil buang na dahil sa pulburon. Kung ayaw nyo magsalita ngayon, sana ipagdasal ko na huwag madampot ang mga anak nyong babae man o lalaki ng mga bangag dahil sa presidente nyong bangag na protektado ang mga gumagawa ng illegal at nagmamanufacture ng pulburon. Katulad na lamang ng na-acquit na si Sayarot. Nahulihan ng 2 tonelada mahigit pa. Acquitted. Courtesy of what? Ng Bangag Administration. Yeah, may prayers sa inyo lahat. Sana wag danasin ng inyong pamilya. Wag danasin ng inyong mga anak. At sana ang mga anak nyo, kasing tapang ko nung ako'y bata, na kayang tumarak ng kahit anong itarak kapag ipagtanggol ang buhay at karapatan. Sa lahat na nakafollow sa akin 2015, alam nyo yan. Kaya hindi ako takot Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!